Tao ka ba or hindi? What the f? If we go outside, will you harm us? Oh! Is that yeah, man. Ito ang simbahang lubog na pinasok ng grupo ni Aga si Cheng. Ang kanilang isinagawang investigasyon ay mabilis na kumalat at dahil dyan, marami na ring mga sikat na ghost hunter ang sumubok na mapuntahan din at mapasok ang sinasabing simbahang ito. Pero hindi lahat ay nagtatagumpay tulad nito ni Kuya. Kaya naman nang malaman namin ang tungkol sa simbahang ito ay hindi na kami nagdalawang isip pa ni Black Sheep Ghost Trip. Agad namin itong pinuntahan at gabi na kami nang makarating sa location. Kada. Dumungaw. Dalawang tao. Dumungaw. Dumungaw. Kapre nga, tama nga si Miss Ellen. Ano na yun dito eh. Uy, puto. Ayon sa ating mga napagtanungan ay around 1970s pa raw ay hinto na ang operasyon ng simbahang ito. Pero 10 years ago ay meron daw isang pamilya ang nakatira pa rito. At ayon sa pamilyang ito ay wala naman daw silang nai-experience na paranormal sa lugar na ito. Matalahib na kasi dito sa likuran. Tapos yung puno ng sampalok. Uy, grabe. May naririnig akong umihinga. Meron akong naririnig humihinga. Tol Black Sheep, meron dito. Nanonood ka, Tol? May naririnig ako humihinga. Humihinga siya, ang lakas. Ngunit ayon sa mga kapitbahay, sa paglipas ng panahon, isang dekada na ang nakararaan simula ng iwan ng pamilya ang simbahang ito, ay marami na daw silang mga naririnig na mga naglalakad kahit wala namang tao, guys. Mga naririnig na pagsigaw at aparasyon ng White Lady. Katulad ng madalas nating ginagawa ay papasok ulit tayo ng solo sa isang abandonadong lugar. At para sa akin, guys, ay ito ang pinaka-challenging dahil first time tayong papasok sa isang abandonadong simbahan. May kumakalabog doon. Meron na tayong mga naririnig sa loob. Talagang may kita nyo, guys, yung pagkaka-abandoned niya. Tingnan niyo yung naririnig ako. Sa bungad pa lang ng simbahan ay napakabigat na ng presensya at meron din akong mga naririnig na kaluskos at mga yabag sa paligid. Kaya siguraduhin nakasuot na kayo ng inyong mga headset dahil meron kayong maririnig sa mga susunod pang eksena. At dito nga ay pinaling ko ang aking camera sa isang gloves na nakapatong sa stationary font. At sa paglapit ko ay tila ba may boses na na-record ang ating camera. Ano to? Ano to? Kanina. Ang boses na na-record ng ating camera ay talaga namang nakakapagtaka. Bukod kasi sa boses lalaki ito ay wala naman akong ibang kasama kundi ang pusang itim na kanina pa sumusunod sa akin. Pusa, guys, kanina pa to sunod ng sunod sa akin. Hindi ako nilulubayan. Ewan ko kung anong meron dyan sa pusang yan. May mga pagkalabog doon. Hindi ko alam kung anong meron dito sa pusang to.
ba siya nakikita? Parang natatakot siya. Bigla siyang natakot, guys. At sa ating pakikiramdam sa paligid ay nakuha ng kuting na ito ang ating atensyon. Bigla na lang kasi nag-iba ang kanyang mood. Ang dating kalmado at malambing na kuting ay bigla na lang nag-ingay at tila ba may kinakatakutan, guys. Para sa akin, ang creepy ng pangyayaring ito. At sa pagpapatuloy ng ating eksplorasyon ay dito malalaman natin kung gaano nakasukal ang likod ng simbahang ito. Sobrang sukal na dito. At baka merong ahas. Kaya hindi na natin nakapasukin. Grabe yung aura dito. Kakaiba. At dito nga guys ay tuluyan na nating napasok ang abandonadong simbahang ito. At tulad nga ng nasabi ko ay iba talaga ang aura sa loob. Dahil feeling ko talaga ay napakaraming tao at lahat sila ay nakatingin lang sa akin. Nakatingin sila sa akin agad. At dahil nga feeling ko talaga ay hindi ako nag-iisa sa loob ng simbahang ito, ay naglagay na tayo ng ghost ball. Ang ghost ball ay laruan na design talaga para sa mga pusa, pero ito din ay maaaring gamitin sa pag-detect ng mga invisible force na nasa paligid tulad ng spirit. Ang katotohanan nga ay ginagamit din ito ng mga expert paranormal investigator sa ibang bansa tulad ng TOPS team sa Discovery Channel. Pwede niyo po bang pailawin ang bolang yan sa harapan ko ngayon na nakapatong sa lamesa? Ayun. Ayan. Tama ang pakiramdam ko. Meron siyang nadidetect dito. At pagkatapos natin maglagay ng ghost ball, ilang minuto din tayo naghintay bago ito tuluyang umilaw. At para makumpirma ay gumamit pa tayo ng EMF o electromagnetic field. Ito ang device na madalas nating mapapanood sa mga paranormal investigator. Kapag kasi umilaw ang bawat level ng EMF, ibig sabihin ay meron itong nadedetect sa paligid. Ayan. Tama ang pakiramdam ko. At sa pagpapatuloy ng ating eksplorasyon, gamit pa rin ang ating EMF device ay papasukin na natin ang kanang kwarto ng simbahang ito. At ayon sa kwento ay dito daw madalas makita ang aparasyon ng White Lady. Dito pumipitik yung EMF natin, guys. Dito sa kwartong ito, iba talaga ang pakiramdam. Para siyang merong kuryente sa loob ng kwartong ito. At feeling ko talaga merong nakamasid sa atin. Ibang kilabot. Nasa bungad pa lang ng pinto ay umilaw na naman ang ating EMF device. Indikasyon ito na merong radiation malapit sa paligid at sinabayan pa ito ng nakakakuryenteng kilabot sa buong kwarto. Tingnan natin dito sa likod. Baka meron. So guys, ang cross na ito ay matibay pa rin. Okay na okay pa rin yung niya, ang status niya. No, wala siyang masyadong sira. Pero yung mga paligid dito ay talagang sirang-sira na. Tulad ng bubong, sira na, mga bintana, gate. May mga gamit dito na lang tinambak.
siya. Grabe. May mga stuffed toys dito. Ayan. Ito yung ginagamit sa school. Nagulat ako, may tuko. Nawala yung tuko, pero may narinig ako dito sa likod. May narinig ako dito. Kumalabog. At pagkatapos ko nga makarinig ng pagkalab ay nakakuha naman ng timing ng tuko para naman makalayo guys. Ngunit pakinggan ang susunod nating clip dahil kung sa una ay hindi nakuha ng ating camera, ang sinasabi kong pagkalabog ay this time maririnig nyo na guys. Nakakatakot yung bawat kanto. Parang sa tuwing ano ka. At dito nga guys ay pababa na tayo ng hagdan habang nagsasalita at dinadama ang paligid ay wala tayong kaalam-alam na nasaga pala ng ating video camera ang kalabog na nanggagaling sa kung saan. Parang sa tuwing ano ka. Ang location ng simbahang ito ay liblib at malayo sa kabahayan at hindi malakas ang hangin na pwedeng pagmula ng mga pagkalabog. At guys, pamilyar na rin ako sa mga ganong kalabog at tunog dahil ang katunayan ay hindi ito ang unang beses na narinig natin ito. Ito ang kuha ng live exploration namin ni Black Sheep Ghost Trip. Pakinggang maigi. Dito ko siya nakita, oh. Dumungaw. Dalawang tao. Dumungaw. Dumungaw. Oo. Kapre nga, tama nga si Miss Ellen. Halo-halo na nandito eh. Uy, puto. Narinig mo? Oo. Galing sa ano? Parang naghalo-halo na nandito. Ayun. Kumakalampog yung gate. Kumakalampog. Talaga namang nakakagulat ang pangyayaring yon. Pagkatapos kasi makakita ng kapre ni Black Sheep ay bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na paghampas na nagmumula sa bubong ng simbahan at mga kaluskos at kalabog na galing naman sa gate. Papaling mo yung camera mo. Parang di mo alam kung ano yung nandoon sa kabilang side. Parang merong bubulagan. Hindi natin alam kung anong meron dyan sa gilid na yan. Grabe, kinikilabutan ako. Ayun. Yung pumapalo. Nawala. Sabi ko diba, kinikilabutan ako. Nawala siya. At sa wakas nga ay naikot na natin ang kabuuan ng simbahang ito. Meron tayong mga narinig na pagkaluskos at mga kalabog. Meron din tayong narinig na boses ng isang lalaki at umilaw din ang ating ghost ball at sinang-ayunan naman ito ng ating EMF device at mga kakaibang kilabot na bumabalot sa buong simbahan. Iba talaga ang pakiramdam. Kaya naman sa pinakahuling test na ating gagawin ay gagamit tayo ng dalawang camera, isa sa gate at isa na hawak-hawak ko. At nga pala naka-live din si Black Sheep Ghost Trip ng mga sandaling ito at gagamitin din natin ang kanyang kuha sa live. Kaya naman ay umpisa na natin ito at panoorin ang bawat anggulo na kuha ng bawat camera. And again, wag nyo i-click yung profile ni Rambo Versosa. Wag na wag.
Tumunog na naman yung nandun part. Tumunog na naman. Narinig ko na naman siya. Sumama sa ating live ngayon habang tayo ay nagmamasid sa ginagawang eksplorasyon ni partner Noriel Gastri. Maraming salamat sa mga nakatambay simula kanina. Yan, pasensya na ho at hindi ko mapakita sa inyo yung ginagawa niyang pag-iimbestigahan. At dito nga guys ay sinabi kong may narinig ako sa parting malapit sa gate kung saan nakapwesto naman ang isa pa nating camera. Kaya naman nang reviewin ko ito ay nagulat talaga ako sa aking nakita. Pansinin ng dumaang anino na magre-reflect sa sahig. Ang nakapagtataka ay walang liwanag na nanggagaling sa labas para pumasok ang refleksyon ng anino sa loob. Panoorin naman natin ang kuha sa live ni Black Sheep Ghost Trip. Sa anggulong ito ay mas makikita nating palabas lahat ng liwanag na nanggagaling sa loob ng simbahan. Makikita din natin na nag-blink ang liwanag sa kanang bahagi ng simbahan. Indikasyon ito na meron talagang dumaan para matakpan ang liwanag. At hindi lang yan, makikita din natin dito ang mga anino na mabilis na nagsisikilos sa tapat ng simbahan. Tunay ngang ang mundo ay nababalot ng misteryo. Marami tayong katanungan na gusto nating malaman. At sa tulong ng makabagong teknolohiya ay nakakakuha tayo ng mga ebidensya. Ngunit ang lahat ng ito ay may limitasyon lamang. Kaya ang importante sa lahat ay hindi tayo makakalimot na magdasal saan man tayo, sa bahay man o sa simbahan. Sa ngalan ng ghost hunting at sa mga sumusuporta sa Hellfire, maraming salamat po at asahan nyo na patuloy po tayo magiging tapat at totoo sa ating mga eksplorasyon at investigasyon. Ako po ulit ito, si Noriel Gastri ng Hellfire. Happy Halloween sa ating lahat.